Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, heto ang ilan sa mga panuntunan na dapat ninyong sundin. Una, maupo ng maayos upang komportable kayo sa panunood. Pangalawa, makinig ng mabuti upang matuto sa ating aralin. At panghuli, magkaroon ng kawilihan sa ating talakayan upang magkaroon ng kasiyahan sa pakikinig at panonood. Handa na ba kayong matuto? Tara at simulan na natin. Ang araling ito ay tungkol sa kwento at tula. Sa araling ito, nalalaman ang pagkakaiba ng kwento at tula na ibibigay ang pangunahing kaisipan ng kwento o tula, na ibibigay ang buod ng kwento at nakikiisa sa talakayan habang nagbabasa ng kwento sa pamamagitan ng pagbibigay komento at pagtatanong gamit ang buong pangungusap. At ngayon, maglaro tayo. Ang pamagat ng ating laro ay hulaan mo. Mula sa mga larawan na aking ipapakita ay huhulaan nyo ang pamagat ng mga ito. Para sa unang larawan, ano kaya ang pamagat ng larawang ito? Mahusay, ang leon at ang daga. Para naman sa ating pangalawang larawan, bandila. Para sa ating pangatlong larawan, mahusay, ito ay ang pagong at ang matching. Para sa ikatlong larawan, magaling, ang langgam at ang tipaklong. Mahusay, ito ay lapis. Ngayon naman, babasahin natin ang kwentong Ang Batang Matapat na akda ni Bibilen Arit Soner. Maagang pumasok si Mona sa paaralan. Nakakita si Mona ng isang pitaka sa kanyang paglalakad papunta sa paaralan. Ibinigay ni Mona kay Ginang Maulawin ang napulot niyang pitaka. Ipinagbigay alam ni Ginang Maulawin ang pagkakapulot ni Mona sa pitaka pagkatapos ng pagtataas ng matawat. Pinuri at pinasalamatan ng may-ari ng pitaka si Mona. Sagutin natin ang mga tanong mula sa kwentong binasa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Mona ba? Si Ginang Maulawin? O ang guro? Magaling. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Mona. Ano ang napulot ni Mona papunta sa paaralan? Ito ba ay pera, pagkain, o pitaka? Ang tamang sagot ay pitaka. Saan naganap ang pangyayari sa kwentong inyong binasa? A. Bahay, B. Paaralan, or C. Palengke? Mahusay. Ang tamang sagot ay paaralan. Anong pangyayari ang naganap sa kwento? Nadapa si Mona habang naglalakad papasok sa paaralan. Nawawala ang pera ni Mona sa bulsa. Nakakita si Mona ng isang pitaka sa kanyang paglalakad papunta sa paaralan. Ang tamang sagot ay magaling. Nakakita si Mona ng isang pitaka sa kanyang paglalakad papunta sa paaralan. Kung ikaw si Mona, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Hindi po, baka ako ay pagbintangan. Opo, sapagkat iyon ang dapat gawin. Opo, para ako ay purihin at pasalamatan.
Ang sagot ay opo, sapagkat iyon ang dapat gawin. Ngayon, babasahin natin ang tulang may pamagat na edukasyon. Ito naman ay akda ni Annabel F. Empleo. Pag-aaral, bigyan ng halaga. Takdang aralin, gawin na muna. Paglalaro'y isantabi sana. Lalong tataas ang inyong marka. Pangaral ng magulang, tandaan. Edukasyon, tanging kayamanan. Di mananakaw kahit ninuman. Sandata, laban sa kahirapan. Sagutin natin ang mga tanong mula sa tulang binasa. Ayon sa tula, ano ang dapat bigyan ng halaga? Magaling. Ito ay ang pag-aaral. Ano ang dapat nating isantabi upang makakuha ng matataas na marka? Magaling. Paglalaro. Ayon sa tula, ano ang dapat nating tandaan? Mahusay. Pangaral ng magulang. Saan natin magiging sandata ang pag-aaral? Magaling. Sa kahirapan. Tungkol saan ang binasa nating tula? Ito ay tungkol sa pag-aaral. Ngayon, alamin natin kung ano ang kahulugan ng kwento. Ngayon, alamin natin kung ano ang kahulugan ng kwento. Ang kwento ay produkto ng malikhaing isip ng tao. Ito ay maaaring likhang isip lamang o hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Ang kwento ay binubuo ng mga sumusunod. Ang unang bahagi ng kwento ay ang tauhan. Ang tauhan ang mga nagsisiganap sa kwento. Maaaring ang kanilang papel na ginagampanan sa kwento ay bida, kontrabida o taga-suporta. Ang pangalawang bahagi ng kwento ay ang tagpuan. Ito ang lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Gayon din ang panahon kung kailan nangyayari ang kwento. At panghuling bahagi ng kwento ay ang pangyayari. Mahahalagang kilos o galaw na naganap sa kwento. Ngayon, alamin natin kung ano ang tula. Ang tula naman ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ang tula ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Una ay ang taludtod. Ito ay isang linya ng mga salita sa tula. Mula sa ating binasang tula, bilangin natin kung ilang taludtod meron ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang tulang edukasyon ay may 8 taludtod. Saknong. Ito ay grupo ng mga taludtod. Sa tulang edukasyon na ating binasa, bilangin natin kung ilang saknong meron ito. 1, 2. Ang edukasyon ay may 2 saknong. Tugma. Ito ay ang pagkakapare-pareho ng dulong tunog ng 2 o higit pang taludtod sa isang saknong ng tula. Mula sa tulang ating binasa na may pamagat na edukasyon, tingnan natin ang mga tugma na meron dito. Para sa unang saknong, A, 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 A. At sa pangalawang saknong naman, ito ay may tugmang an, 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 an.
At para sa inyong unang gawain, tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay bahagi ng kwento o tula. Isulat lamang ang K kung kwento at T kung ito ay tula. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo upang tapusin ang gawaing ito. Ngayon, atin nang tignan kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, saknong. Ito ay bahagi ng tula. Para sa ikalawang bilang, tauhan. Ito ay bahagi ng kwento. Pangatlong bilang, pangyayari. Ito ay bahagi ng kwento. Tagpuan para sa ika-4 na bilang. Ito ay bahagi ng kwento. Pang-5 bilang, taludtod. Bahagi ito ng tula. Tama ba lahat ng sagot nyo? Magaling! Para sa susunod na gawain, basahin ang tula at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Batang Bayani. Dukha siyang tinawag ng lahat, talino'y subok at totoong matapat. Sa ati tumulong kahit anong hirap, ang batang isang papuring nararapat. Ating kilalanin, bigyan ng palakpak. Papurit alay ay mabangong bulaklak, nararapat sa puso niyang busilak, buhay inilaan kahit mapahamak. Tungkol saan ang tulang binasa? Batang Bayani, pagiging matapat, o kagandahang asal? Magaling! Ito ay tungkol sa Batang Bayani. Anong mensahe ang hatid sa atin ng tula? Magaling! Kahit bata ay may magagawa rin. Bakit dapat papurihan ang bata sa tula? Dahil siya ay may busilak na puso? Dahil sa kanyang kabutihan sa kapwa? Dahil siya ay tumutulong sa kahit na anong hirap? Mahusay! Ito ay dahil siya ay tumutulong sa kahit na anong hirap. Anong nararapat para sa isang batang bayani? Tulong, palakpak, papuri. Magaling! Papuri ang tamang sagot. Ano-anong katangian ang taglay ng Batang Bayani sa tulang iyong nabasa? Matulungin, masipag at mahiyain, masipag, mahirap at malusog, matalino, matapat at matulungin. Ang tamang sagot ay matalino, matapat at matulungin. Para sa susunod na gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong na ginagamitan ng kumpletong pangungusap. Sundin ang naunang gabay sa pagsagot sa mga tanong. Ang mag-anak. Isang araw ng Sabado, abala sa hardin ang mag-anak ni Mang Kanor. Malulusog ang mga halaman nilang tanim. Habang nagdidilig ang nanay at nagwawalis naman si Karen, sina tatay at kuya Carlo ay abala sa paggawa ng balag para sa kanilang mga tanim. Nililibang ni Ate Rona ang bunsong si Nitoy.
pumipitas ng mga bulaklak sina Jeffrey at Minda para sa altar nila sa bahay. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Mang Kanor, Nanay, Karen, Carlo, Ate Rona, Nitoy, Jeffrey at Minda. Nasaan ang mag-anak ni Mang Kanor? Magaling! Ang sagot ay, ang mag-anak ni Mang Kanor ay nasa hardin. Sino-sino ang abala sa paggawa ng balag para sa kanilang mga tanim? Ang sagot, sina Tatay at Kuya Carlo ay abala sa paggawa ng balag para sa kanilang mga tanim. Ano ang ginagawa ni Ate Rona sa bunso nilang si Nitoy? Ang sagot, nililibang ni Ate Rona ang bunsong si Nitoy. Anong pinipitas ni na Jeffrey at Minda para sa kanilang altar? Ang tamang sagot ay, pumipitas ng mga bulaklak sina Jeffrey at Minda para sa kanilang altar. Ngayon, basahin at unawain ang kwento, ibigay ang buod at bumuo ng 3 tanong tungkol dito. Araw ng Pamilya, akda ni Virginia C. Lizano. Tuwang-tuwang pinapanood ni na Tatay Julius at Nanay Malin sina Luisa at Jus na naglalaro sa parke. Naghapulan ang magkapatid. Nagpadaos-dos sila sa slide, sumakay din sila sa duyan at siso. Walang pasok kaya nagkaroon sila ng mahabang oras para ipasyal ang mga bata. Nang mapagod ay masayang nagsalo-salo ang pamilya Villanes sa pagkaing inihanda ni Nanay Malin. Ano ang puod ng ating kwento? Mahusay, tama ang inyong sagot. Ano ang mga tanong na nabuo ninyo sa kwento? Napakagaling! Tandaan, ang kwento ay produkto ng malikhaing isip ng tao. Ito ay maaaring likhang isip lamang o hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Ang mga bahagi ng kwento ay tauhan. Ito ay ang mga nagsisiganap sa kwento. Ito ay maaaring may papel na ginagampanan sa kwento na bida, kontrabida o taga-suporta. Tagpuan, ito naman ay lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Gayon din ang panahon kung kailan nangyayari ang kwento. Pangyayari, ito naman ang mga mahahalagang kilos o galaw na naganap sa kwento. Ang tula naman ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ang bahagi ng tula ay taludtod. Ito ay isang linya ng mga salita sa tula. Kagaya ng halimbawa nating tulang edukasyon. Ito ay may 8 taludtod. Saknong. Ito ay grupo ng mga taludtod. Mula sa ating binasang tulang edukasyon, ito ay may 2 saknong. Tugma. Pagkakapare-pareho ng dulong tunog ng 2 o higit pang taludtod sa isang saknong ng tula. Mula sa tulang ating binasa, ito ay may tugmang A sa unang saknong at tugmang an sa pangalawang saknong. Para sa inyong pagsasanay,
Basahin ang mga pangungusap at piliin ang titik ng tamang sagot. Ito ay produkto ng malikhaing isip ng tao. Kwento, tula, o taludtod. Magaling. Ang tamang sagot ay kwento. Sila ang mga karakter na gumaganap sa kwento. Tagpuan, suliranin, tauhan. Mahusay. Ang tamang sagot ay tauhan. Ito ay ang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Sukat, saknong, tula. Ang tamang sagot ay tula. Ito ay anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Pagkakapare-pareho ng dulong tunog ng dalawa o higit pang taludtod sa isang saknong ng tula. Sukat, saknong, o tugma. Ang tamang sagot ay tugma. Para sa panghuling bilang, mahahalagang kilos o galaw na naganap sa kwento. Tagpuan, pangyayari, o tauhan. Ang tamang sagot ay pangyayari. Tama ba ang lahat ng sagot nyo? Kung ganon, magaling! Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!